Shoutout note number 1, si Klang ng Bulacan. Sabi niya, paano po ba mag-let go sa taong mahal mo pa? I mean, okay po kami kapag magkasama, pero kapag hindi po kami magkasama, grabe po yung pag-anxiety and overthink ko dahil sa mga dating nangyari sa relationship namin. Kasi nakikipag-usap po siya sa ibang babae, nilalike yung mga post niya at saka mga stories. So, mahal ko pa po siya, pero sana kaya kong or mas kaya kong mahalin ang sarili ko this time kasi ayaw ko na mag-settle sa ganon. Hinihintay ko na lang na maubos ako. Yan. Klang ng Bulacan, bakit aantayin mo pa yung mauubos ka? Why? Why do you have to do that to yourself? Wag! 'Di ba? Madalas yan yung mistakes natin kapag nagmamahal tayo ng ibang tao. Mahal ka ng mahal ng ibang tao pero nililimutan mong mahalin yung sarili mo. Baliktad na dapat ngayon ha. Mahalin nyo muna yung sarili nyo bago kayo magmahal ng ibang tao. At pag nagmahal kayo ng ibang tao, huwag nyong ibibigay yung buong buo dito sa taong to. Kailangan talaga nagtitira tayo ng love and most of all, respect sa sarili natin. Don't let this guy consume you. If you feel na binetray ka niya, merong betrayal of trust dahil doon sa ginawa niya, nagla-like ng mga post ng ibang babae, nakikipag-usap siya sa ibang babae, it's not very clear but it seems to me that ang basa ko rito, you feel that he was flirting with other girls habang kayo. Kasi walang nakalagay dito kung ugali ba niya talaga yon, 'di ba? Na palikero siya. But then again, Klang ng Bulacan, kung gusto mo talagang makapag-move forward, why do you have to still cling on to this person kung ex mo na siya? You broke up. Okay kayo maging friends, but that doesn't mean that you have to see each other on a daily basis. Or even on a once, twice a week basis. Hindi di ba? Pwede naman kayong maging over and done with, maging casual friends na lang kayo at hindi kayo lagi magkasama. Kasi otherwise, para lang kayo nag-away, tas nagbati kayo, tas wala kayong label. Klang. Wag ganon, okay? Kasi pagka ganon, palitan na natin ang name mo, gawin na natin clingy. Okay? So, paano mo mamahalin ang sarili mo? Kahit masakit, kahit mahirap, unti-unti mong i-let go itong guy na to para makapag-focus ka sa sarili mo. And again, don't let this past relationship consume you because nag-break na kayo, hindi na siya ang mundo mo. At hindi naman talaga dapat pinapaikot ang mundo ng isang tao sa iisang tao din. Dapat meron ka talagang pag-ibig or love para sa sarili mo. And most of all, respeto sa sarili mo. 'Di ba? Klang, yun lang. Next. Ay, Tita L, sabi ni Mary Rose, what to do with my new kapitbahay? Naku, pala kaibigan siya at machika, pero hindi pa po kami ganun ka-close. Nanghiram agad ng plancha ng damit. Ang masaklap, 4 na buwan na po sila sa apartment pero hindi pa rin nakakabili ng plancha. Sinabi ko na nga lang po nasira kahit hindi naman. Dahil tinago ko ang plancha ng damit, plancha naman ang buhok ko ang lagi niyang hinihiram. Naku, nakakaloka na po siya. Her friendly kapitbahay with limitation, Mary Rose. Mary Rose, baka naman talagang walang pambili? Baka talagang hindi kaya ng budget dahil kalilipat lang or baka naman talagang ugali niya na kapag hiniram, iba ang hiram sa kanya. Similar to hingi na. O hindi ba? So siguro para walang away, kung carry naman ang budget mo, kung ikaw ay ang friendly kapitbahay but with limitation, baka naman ang budget mo ay no limitation, di bumili ka ng putyo-putyong plancha. Kung anong mas mura, putyo-putyong plancha ng damit or putyo-putyong plancha ng buhok para wala ka ng problema. Tapos pag sinoli sa iyo yung plancha ng buhok, sabihin mo nasira na rin at bigyan mo siya either ng plancha ng buhok at plancha ng damit. Tapos sabihin mo sa kanya, eto, since medyo matagal na rin naman tayo magkapit-bahay, ayan na ang Christmas gift ko sa'yo / welcome or housewarming gift para sa'yo. Ganon! Okay, Mary Rose, ayan. At sana huwag kayong magplansyahan ng balat.
Masakit yon. Okay. Sabi ni Samantha, Tita El, gusto ko lang po humingi ng payo para sa taong maybe ay nasaktan ko. Kaibigan siya ng ate ko at tambayers yon sa bahay namin. Hindi ko naman alam na seryoso siya sa feelings niya para sa akin. He's good looking but not my type, kaya hindi ko po siya sinagot. Totorpahin ko po siya pero hindi ko siya jojowain. Mula noon, hindi ko na po siya nakita sa aming bahay at lagi siyang merong dahilan. Kahit special occasion, hindi na po siya pumupunta. What to do po para maibalik ang dati naming friendship? Totropahin, Samantha. Samantha, unfortunately, maybe there are some factors kung bakit hindi siya nagpupunta na sa bahay niyo. Unang-una, baka napahiya siya. Kasi 'di ba, maybe he assumed o iniisip niya na the feeling is mutual. Kaya naglakas loob siyang maghangad or maghayag ng nararamdaman niya para sa'yo. Yun nga lang, hindi pala parehas kayo ng nararamdaman. So baka napapangunahan siya ng hiya, kaya hindi na siya pumunta or bumabalik sa bahay ninyo kahit na may special occasion. That's one. Pangalawa, baka sobra siyang na-hurt. Alam niyo naman guys, sa mga ego niyan. At ang pride chicken, pride pork chop, pride eggs, fried rice. O baka naman kasi naapak-apakan mo, nadurog ang kanyang pride, kaya hindi na nagpupunta sa bahay nyo. Pero ang tanong ko sa iyo, Samantha, bakit mo siya namimiss? Sige nga! Ikaw rin eh. O sige, kung dahil siguro namimiss mo lang siya bilang kuya-kuyahan or benefit of the doubt kasi nga gusto mo lang siya talagang kaibigan, barkada, at namimiss mo siya. Maybe, minsan ganun talaga. There are things that are hard to repair. There are things that you can never go back to. Lalong-lalo na kasi feelings yung lakas loob niyang sinabi sa'yo. Give it time. 'Di ba? Give it time na hindi siya nagpupunta sa bahay ninyo. Hindi siya nakikitropa sa inyo. Baka kasi he's still hurting. So hayaan na lang muna natin siya. And sa tanong mo na anong kailangan mong gawin para maibalik ang dati ninyong friendship? Wala. Kasi kahit anong pilit mo, nagmumukha ka naman trying hard. Ano ba talaga? Pagkatapos mo basta din, nahabol-habulin mo. Ano ba? Ano ba, Mars? Diba? Hayaan mo na. One day, he's going to come to his senses na, okay, binasted niya ako, medyo masakit, pero at least she was honest with her feelings. And maybe, kapag na-accept na niya yun, di babalik na siya sa bahay niyo. At kung hindi man, di hayaan na natin siya. Minsan kasi talaga, there are some people who are meant to stay in our lives, there are some people who are not meant, dadaan lang, and some people to teach us lessons. Maybe this guy, yung totropahin mo at hindi mo jojowain, ay nasa option 2 and 3 mo sa iyong journey called life. So, Samantha, carry lang yan, Mars. Ang haba ng buhok mo. Ganda! Ang buhok ng bakla. Di ba? Yan ating shoutout notes. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. Yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. Like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.